ito box? Crate? O, tray. Para saan yan? Wala na. Wala ka na lang. Kabibili mo lang ng box, di ba? Saan box? Ewan ko sa'yo na nagkakaroon ka ng insomnia kapag Insomnia? ay amnesia. Maganda ulit yan sa episode ko. Nakalain ka ba? Ano mo yan? Isasama ka. Hi Plant Kids, good evening. So, ano ko masisimulan? May mga pangyayari ng mga nakarang araw na hindi magaganda. We just lost somebody, a loved one in the family. Yung uncle ko po, he passed away. But kasi hindi na rin maganda ang kalagayan niya. Kaya it's sad that we lost him, but we are also happy that he is already with the Lord because he is relieved of his pains and his sufferings. And he has received the Lord in his heart before he died. That's why I am very much thankful to the Lord as well na okay siya. And in the middle of this dilemma, we also heard that one of my cousins is in the ICU because she suffered a aneurysm. But yeah, we are also continuing with what we have right now. Meron po tayong natanggap na halaman, and this is from Angel Madamba. Okay, si Angel Madamba po ay nakilala natin through one of our friends in Tambayan or Just for Cruz Tambayan na si Miss Clarissa. Yan. So maraming salamat Miss Clarissa kasi nakilala ko si Miss Angel at nakatanggap tayo o nakapag-arrange kami ng mga halaman na meron siya na nakuha ko rin naman na sa murang halaga compared to, you know, the regular market price. Kahit pa paano mura na siya. And dumating na po siya ngayon. Okay. Sila po ay taga Laguna. Los Baños, Laguna. So, ang naging trip nito ay I think around 24 to 48 hours lang. Napakabilis po. At ito po, nandito na siya. And hopefully, maganda yung mga halaman na darating sa atin. Okay, marami dito, may mga ilan dito na meron na tayo. Meron na lusaw. Meron naman na wala pa tayo. Okay? Yung actually nagsimula to sa isang item na wala tayo na gusto nating isama sa collection natin, at mabuti na lang meron si Miss Angel na mura. So nagpaalam tayo na pwede natin siyang isama sa vlog. So ito po yung kanyang Facebook profile. Pwede niyo po siyang i-private message para po malaman nyo kung anong mga halaman nang meron siya. Okay. Meron po siyang mga rare, meron po siyang mga regular at common na halaman. Okay, so ito po. So pinadala niya po yung mga halaman na nakapasuna na may lupa. So hopefully okay sila. So yan. Yeah, ito po yung una. Isa po itong Calathea. Ayan. So I think this is a Calathea leopardina. Ayan po siya. Ayan. So yan, we have one. Ito po yung hinahanap natin ng matagal na mura.
At collector's item po to pagdating sa mga Sansevieria. So, sa kanya po tayo nakakuha ng mura kasi nakuha lang po natin ito ng 200 sa kanya. Ayan. Cleopatra. Yun. Maraming, malago na pala talaga siya. Tsaka multiple stem. So, ito po si Calathea silver plate. Ayan. Sa iba po, siguro yung mga ganito kakapal, nasa 500, ganyan, 600. Sa kanya po, nakuha lang natin ng mura. So, okay. Yung ganito natin, nalusaw siya. Isa sa mga ano to, isa sa mga... And then lastly, in this box is, ito po, gusto ko rin nun. Ang nakasama sa order ko. But then again, sabi ko, hindi na kaya ng budget. So, binigay na lang siya sa akin ng free. Secret Santos na green. Yan. Nalusaw ng Urea Tragedy. So, kaya po tayo kumuha ng bago. So, yan. Si Calathea Doti. So sayang, hinayang ako dun sa ganito ko dati kasi makapal na siya, malalaki na rin ang dahon. Kaso yun nga, nalusaw. Leopardina, by the way, is naging freebie. Order ko siya dapat, pero kasi sabi ko sa kanya, ito yung budget ko. Binigay na lang po niya sa akin ng freebie. So yan. Ngayon, ito talaga yung isa sa mga order ko. Si Mosaica. Mura lang din siya natin nakuha sa kanya. Pero ito si Mosaica, dati pa natin siyang meron. Pero bago pa man din mag-Urea Tragedy, naghihingalo na siya. So hindi ako masyadong masama ang loob doon. Okay? So that's it for this box, no? So thank you very much, Miss Angel, sa mga halaman na to. Ngayon, meron naman po tayo nakilala sa Facebook. Actually, nasa isang group. Ay, hindi ko maalala. Siguro lalagay ko na lang dito yung group kung saan kami nagkakilala. Succulent group din siya. Succulent Plants Group. And then, nakita ko na nag-post siya. Binibenta daw niya yung iba niyang halaman kasi aalis na sila. So, from, I don't know, I think he's from Quezon City. Pupunta na rin sila ng Pangasinan. Tapos nagbabawa siya ng halaman. And ito yung mga halaman na nakita ko na gusto ko sa kanya. Okay. So one is this Mirios. It's a cactus. Ayan. So matagal na tayo naghahanap rin ito ng mura and nakuha natin sa kanya. Ang maganda kasi dito, kaya ako kinuha ito kasi established na siya. Eh, din nga, acclimated na siya sa lowland kasi from Quezon City siya. And then next is ito, mga ano to, propagation. Hindi ko pa rin tinanim pero itatanim ko tonight. But ito yung main plant. It's a Joyce Tulip. Yan. So nakapat na siya. And then next is ito. Kasi nakakuha tayo dati nito, but then again nalusaw. Ito siya. Nalusaw yung roots. So kinat ko, tapos tinanim ko yung top part. Ayan. Ayan siya. So okay naman siya so far. But then again, matagal tayo mag-aantay. So kumuha na tayo ulit ng panibago. Okay? So nakuha ko siya at the same price as nakuha ko yung dati. Pero ito 2 heads. At at the same time, again, established na siya, nakapat na siya. So hindi ko muna siya gagalawin hanggang sobrang maging established pa siya. So, ayan, meron na siyang air roots, okay naman siya. Ito si variegated titubans or apricot. Okay. So, ito yung mga nakita ko sa post niya nung nakita ko nagbabrowse lang ako. Tapos while negotiating, sabi niya, ay meron pa po akong iba, baka gusto niyo na rin kunin. Ito. Meron siyang 4 na cactus na binenta sa murang halaga din.
Kasi kailangan ko nga ng mga cactus para sa next cactus dish garden natin. Yan, 2. So perfect siya kasi malalaki na siya and mura pa. Ayan. Hindi ko pa alam yung mga ID, hindi ko memorize yung mga ID, pero meron na ako ng mga to. And as I said, itong mga to ay gagamitin natin sa dish garden. Okay? So, that's basically our plant haul for tonight. I just want to share with you din po yung yung habang nag-plant patrol tayo kaninang umaga, meron tayong mga nakita na hindi maganda. So number 1 is ito. Well, ang alam ko is peanut cactus siya. Ayan. So dati meron siyang isang malaki dito na may mga baby. Nakita ko na lang bigla siyang nalulusaw. So kinuha ko na, tinanggal ko na, tapos hiniwalay ko na yung mga baby. Ay. So ito na po yung mga baby. So hopefully masave ko pa tong mga baby na to at itatanim natin pabalik dito. But then again, umulan kanina. Actually nabasa pa to. So hopefully hindi pa rin magtuloy-tuloy yung kanyang pagka-mash. Kasi nag-dry naman siya kanina, pinaarawang ko siya. Hapon umulan na basa siya. So yan, yung isa. Pangalawa nating nakita ay ito. Yung isa sa mga ating I don't know if this is a dikya or an aloe na tuluyan na siya nag-dry out. Pero dati akala ko masisave ko pa siya. Inilagay ko siya dun sa may ilalim ng mesa. So wrong move, dapat pala iniwan ko siya sa ilalim ng sun. So mas gusto niya sa ilalim ng sun dapat. Ito nabuhay pa siya doon. Then next is this is one of my saddest kasi this is our clavatum. So yun nga, nung na-discover ko siya ng isang araw, itong kanyang is nagmashi yung maraming stem. So tinanggal ko siya sa lupa, tapos in-air dry ko siya muna. So far mukhang okay naman to, so baka itanim ko na lang ulit to. But then again, basa pa tong lupa. So aalamin natin, malalaman ko mamaya kung papalitan ko na lang yung lupa for what. Okay, pero mukhang masisave ko pa itong part na to. We will see. Then lastly is itong pot na to. Yung ating golden barrel na short spine. Okay. So dalawa po to. Nung masilip-silip ko ng isang araw, nakita ko to. Ito po yung isa eh. Ayan siya. So, hindi ko alam kung bakit nagkaganito, nagmashi siya. So, ang ginawa ko, in-uproot ko siya, tapos ngayon, in-air dry ko lang. Hindi ko alam kung magtutuloy-tuloy yung mashi. So, bahala na. Buti lang may maliit pa na part na anak na walang ganitong mashiness. So, hopefully, magtuloy-tuloy itong isa. So, yan po ang ating episode for today. I'm concluding it with that. Hopefully, nakakilala na naman po kayo ng mga bagong halaman sa ating plant haul. At this is a mix of succulents and regular ornamental plants. Natapos na natin yung ating potting. So ito yung ating Cryptanthus. Ito yung ating Sansevieria Cleopatra. And then Mosaica,
Calathea mosaica, Calathea silver plate, and then Calathea doti. Okay. Ngayon, itong isa, hindi ko pa alam kung ano siya, pero mukha siyang alocasia. Tumubo siya dun sa isang pot natin, kaya itinanim niya lang natin sa hiwalay para hindi masayang. Okay? Nasa bahay na po tayo. At ito na po, nabuksan ko na po yung Monstera borsigiana natin. Ayan. So, marami magtatanong sa inyo, so anong diferensya ng Monstera borsigiana sa Monstera deliciosa? Look at the stem. Alam ko hindi masyadong humahaba ng ganyan ang sa deliciosa. Siguro minsan pag-uusapan natin yan pag pareho na silang mature. Ayan. Tsaka alam, mas climbing daw si borsigiana kesa kay deliciosa. Ayan. Ito naman po si Dusty Miller. Ayan. Ibang ganda. Grabe. Para siyang nag-snow. So, yan po ilalagay natin yan sa taas. Bukas. Ito po ang mga natanggap natin na freebies from Masitera. Hindi po ito sponsored. Pero bakyan naman. Ayan. Pero ayan. Meron po tayong soil. Special soil na bigay nila. And then we have Wonder Water or compost tea fertilizer. At meron din tayong plant food. And then itong binili nating rooting hormone. Itong rooting hormone, binili natin yan. Pero yung lahat ay free. So may isang set na free kada halaman na nabili natin sa kanila. Ayan. Okay? So kamustahin natin yung halaman kasi yung isa or dalawa doon ireripat natin ngayon. Yan po yung mga halaman na ipapat natin. Kasi yung iba sa tingin ko parang ang lungkot pa rin niya kahit napalitan ko ng soil. Yung iba dyan yung parang affected pa rin ng urea tragedy natin. So, we will double check now. Okay? So, tayo mag-repat. Pakita ko sa inyo yung mga halaman na niripat dati-dati tapos umasa tayo na makakabawi sila. So, ngayon ako naniniwala that there is hope. Mabait si Lord sa atin, mas lalo na sa mga halaman. Kaya papakita ko sa inyo ngayon yung growth ng mga halaman na hindi bumigay. Okay, so hindi lahat siya, konti lang yung nalusaw talaga. So okay na ako, I'm happy. So it's a lesson learned. So let's see. So karamihan ng ating mga good reactions sa ginawa natin is mga Calathea. So makita nyo si Marantha, may bago ng leaf. Si Caladium Pearl Exotica, may bago ng leaf. Ito si White Arrowroot, may bago na siyang leaf, may bago na siyang growth. Ito rin si Argentea, ayun. Kasi ito mga to, ito yung sinamahan ko ng bumili na, hindi ako nakatiis, bumili ako ng mga kasamahan nila para ma-encourage sila. So ito, ayan. Si yata to, electric shock yata ito hindi ko alam, pero ang ganda Tapos si Medallion, may bago na. Sino pa? Ayan. Ito ibang halaman yung tumubo, pero positive ako kasi ayan Tanyo, okay naman sila. Okay. Tapos ayan. Dito sa mga begonia natin, ayan, may bago na siyang leaf. Ito hindi na siya nagtuloy-tuloy malusaw. Okay na siya. Tapos itong si ang tawag dito, rabbit's foot. Ayun, meron na siya rin Ayun, ito. And then ayan, look, meron na rin bago. Ito, may bago na ring leaf.
Ito hindi natuluyang namatay si Caladium. Ayun, si Caladium, okay na rin. So far, ayan, we're still waiting on the others to revive. Pero okay siya, okay tayo. As you can see, itong part na to, inano ko, ni-remodel ko. Wala na yung dating wala na yung dating mesh wire. This is an old bed. Pinalitan ko ng old bed siya na hindi na ginagamit. Old bed frame pala, bed frame. Ayan. So, kasi mas malaki pa siya actually dun sa dating nakalagay dyan. Tapos, yung dating nakalagay dyan, inakyat na natin kasi magiging vertical garden yon sa ating terrace area. As you can see, ayun, pinalitan ko na yung ibang pots kasi may gagawin tayo na project para doon. So, yung mga white pots na nandito sa tabi, nandito yan dati, nilagay na natin doon para tugma siya dito. Ayan. Ayan, puro white pots din dito. Pero ito, puro to anthurium foliage. So, yan, nandito tayo ngayon sa garden. At as well, dito tayo sa garden sa baba. This is where most of my ornamental plants are. So, nandito katulad dito. Tingnan natin ng konti ito si Magnifico. Dito sa part na to, sa side na to, ang aking mga philodendrons. So, titingnan natin ang ating mga halaman. And then we will see kung ano yung mga kailangan ng mga Massiteria soil mix. Okay? Pero for now, kung hindi naman ganun kagrabe, ang makikita natin problema sa halaman, hindi na natin papalitan yung soil or yung soil mix ko naman ang gagamitin ko. Okay, yung soil mix ko, ito ngayon yung yung mixture ng anong tawag dito? Ito ngayon yung mixture ng ating mga, yung una yung urea na affected soil, tapos rice hull, tapos nagdagdag ako ng bago nung favorite ko na loam soil na ginamit ko sa kanila kaya sila gumanda. So we will see now kung kung mag-o-okay siya. Okay, so maganda naman yung epekto dun sa iba, nagtutubuan na, mamaya magtutur tayo, papakita ko sa inyo yung iba na umo-okay na siya. Okay? So I think one is this kasi tinanggal ko siya, sinilip ko yung kanyang this is a Calathea rosy. Ayan. So may tumutubo na po ulit na suloy. So, pero ang plano ko is hindi na siya dito sa pot na to ilagay kasi gagamitin ko tong pot na to sa iba. So, ilalagay lang muna natin siya dito sa tabi. Okay. Let's move forward. Ito. So, ito, unahin na natin itong irilipat natin na binili natin galing sa Massiteria na Borsigiana. Okay?
malambot, so hindi siya palusaw, so hindi ganun ka ano yung epekto nung anong tawag dito, nung urea sa kanya. Pero malungkot pa rin siya eh. So baka late yung effect sa kanya, so kaya pinalitan ko na. Tinanggal na natin yung soil niya. I-treat muna natin ulit yung soil niya bago natin gamitin ulit. Kasi maganda naman yung soil na over lang. Gagawin ay next natin gagawin ay tatali natin yung ating mga leaves para tumayo siya. Yan. So just to summarize, ito po yung mga halaman natin na mukhang malungkot, kaya niripat natin kasi baka unti-unti siyang magtuloy-tuloy. So chinek natin yung mga ugat niya, and so far okay naman. Kaya we pushed na mag soil change tayo sa kanila. And then ito naman mga halaman na to na parang wala ng pag-asa, pero hindi natin susukuan. So nilagay lang natin sila sa smaller pots muna, tapos nilagyan natin sila, karamihan dyan nilagyan natin ng masitera soil mix, at titingnan natin kung mas magta-thrive sila or makakabawi sila sa soil mix na yan. Okay? And then ito po yung ating mga bagong dating kahapon, si Borsigiana, si Dusty Miller, at saka si anong tawag dito, Golden Money Tree. Ayan, variegated pero golden. Okay, tapos bigyan ko na rin kayo ng update. So sa itsura ng ating mga bagong dating galing Calayen from Davao de Oro, ito yung Crinips, ayan, tapos ito yung Sisus Vine, ayan, okay naman sila. And then ito yung mga Calathea na na-order naman natin. So mixed na yan, galing kay Angel yung iba, and yung iba galing Calayen. So ipopost ko na lang dito, isushow ko na lang dito sa kung yung mga nila, yung mga FB profiles nila. Okay? So ito yung pangatlong plant haul natin sa episode na to. Tingnan natin kung okay sila, kasi itong mga halaman to historically, naka-order na ako dati nito, at historically pag sinip siya, hindi siya magandang dumadating. Nabubuhay naman siya, pero napakaliit ng percentage ng niya, yung success rate niya. Wala sa 50% actually. Pero let's see kung magiging successful tayo dito. Pero nagsisimula yan dito sa pag-ship ng halaman, kung okay siya. So ayan, katulad ng sinabi ko nga, eto na nga ang so ito ay sino to? Green Sinuata. Pangit talaga siya. So lahat
patay ng lahat ng dahon as I expected. Ayan. Ito naman si dark green. Sayang, ang dami pa naman yung dahon. So hindi ko na malalaman kung sino sila pag tinanggal ko sa ugat kasi Okay. Okay. ito si Delete mo yan, ah. Okay, masama mo. ito lang si Scalp from Violet ang medyo okay pero magtutuloy-tuloy to definitely. Ito si Silver. Tingnan niya. In-expect ko na naman to. Pero umasa naman ako din na na maayos dadating. Unfortunately, hindi. So, alam na natin. So pag shipping talaga ng or pag bibili kayo ng Sinuata, mas maganda po talaga na ang tawag doon, yung alive na, nakapaso na, saka isi-ship lang ng lalamove. Kasi pag ganito, wala, lahat ng dahon na lusaw. So ipapakita ko to sa buyer ko, pero tatanim na natin siya. Okay? Isama na rin natin itong dalawang bago kong nabili sa bayan. Kumbaga habang naglalakad ako, may nakita ko nagtitinda sa tabi. Sakto kasi I don't have this and kadalasan nakikita ko to online. So natawaran ko, binigyan lang ako ng 100 pesos. This is a green crumpled peperomia. And itong curly devil's backbone. Yeah. So that ends our episode for today. Sana nagustuhan nyo. Maraming good news. Yung mga nilipat natin so far. Sa tingin natin makakabawi sila. And then yun nga yung pinakita ko sa inyo na mga nilipat natin na mukhang okay naman siya. Kasi sinilip ko yung mga roots nila before. Although hindi ko pinakita sa video, pero okay sila. Okay naman sila. Tapos ayan, magaganda yung mga bagong dating natin na lagay ngayon. So naway magtuloy-tuloy. Karamihan dyan ay ating mga wishlist, kasama sa wishlist natin for this year. So at least early on, first quarter, nakuha na natin sila. Okay? So thank you very much for watching. Again, before we end, I would like to thank our mga suppliers natin. Yan, si Angel Madamba, si Winnie Shitoshi, si Masitera, and yung ating bagong supplier na si Yen. Ayan, sila Yen. Tatlo sila. Si Yen lang natatandaan ko. Pero makikita nyo dun sa Facebook profile nila na maraming pangalan na pinagsama-sama. Okay? So thank you very much, Plant Kids. Bye!